God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! At syempre sa ating mga online viewers natin, you can send stickers or just say hi, hello dyan sa ating comment section. Sino dito yung may nakausap ka talaga? O sino dito yung umikot ka lang? Sa ikot daw, ikot. You know, you are here kasi alam natin we're gathering for the name of the Lord, tama? Pero isang malaking encouragement niyan din yung katabi mo. Yung makita mo siya ngayon, yung makita mong, uy, kamusta ka na? Taas, di ba? Uy! Kaya right now, as we worship God, alam ko po, hindi ka pumunta dito dahil lang may gusto kang blessing. But you're here because, alam mo, Lord, sa pangit na sitwasyon or maganda, deserve mo ang papuri ko. Amen. Sino yung naniniwala doon? Can you raise your hands up high? Lord, you deserve all the praises, all my voices, all my strength, energy. God, you deserve it all. Lord, we thank you for your love for us. We thank you for your unmatched love for us, oh God. Cause you are a hope in my heart. Cause you love me right from the start. When I was refusing, love kept pursuing. 1, 2, 3, 4. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me completely. Is it your love? Oh, it's your love in my heart, running over. Every day of my life, I draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. It's with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Cause no matter what I go through, no, I keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you were able
my heart, you are welcome. 'Cause every part of my heart is now open. Make your home, God. Make your home in my heart. You are welcome. 'Cause every part of my heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. Come on, put your hands up. Lord, we thank you for such a perfect love for us. Come on, such a perfect love. Perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter with you. Everything is better, so much better with you. I am right where I belong in this perfect love. Come on, give God the highest praise. Yes, Lord, we thank you. We thank you for such a perfect love for us, God. Salamat, Lord, sa walang masukat na pagmamahal sa amin, God. Salamat, Lord, sa walang hanggang pagtitiis. Salamat, Lord, sa walang hanggang biyaya mo para sa aming lahat. Lord, thank you. You never leave us. You never forsake us, God. Salamat, Lord. Sabi lang sa word ng Lord sa awit 145 verse 1 to 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari ko aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Nawagan to rin yung maging prayer natin tulad ng heart ni David. Na Lord, every day of my life magpapasalamat ako kasi never ka nagkulang sa isang segundo man lang ng buhay ko. Every day of my life magpapasalamat ako kasi hindi mo ako pinabayaan. May mga bagay na hindi ko maisip kung paano nangyari, but Lord, it's you. It's you. It's not me. It's only you, God. Kaya ngayon, dadakilain ka lamang sa buhay namin. Pangalan mo lamang itataas sa buhay namin, O God. Tanging ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang, O God. Sasambahin
Parinig ang nais mo, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat
Let's clap para sa Lord. We have the best God. Bigay natin sa Lord ang mataas sa papuri, mataas sa pagsamba. Sino po yung excited ka ngayong hapong ito? Bigyan mo nga ng high five yung katabi mo. Sabihin mo, masayang masaya ako kasi nandito ka. Yan. So, pwede na po tayong maupo. Yung po mga iba na nandun po sa may likod, sa may overflow, pwede po kayo dito sa may harapan. At yun pong mga nasa wastong gulang at nasa maayos na kalusugan, bigyan natin po ng upuan yung mga first-timer po natin at saka yung pong mga babae po na nakatayo, no? So, bigyan natin ng pagkakataon na gusto ko rin pong i-welcome kayo sa atin pong third worship. Pangatlong worship na po ito natin, no? Pero meron po akong balita sa inyo. Sa linggo, isang worship lang po tayo. Isang worship po lang tayo sa covered court. So, gusto ko rin pong batiin ang lahat ng mga first-timers ngayon with VIP sticker. Pero meron po ba mga first-timer with VIP sticker? Pwede po bang kaway-kaway? Yan, meron po doon sa gabi dito. Meron din po dito sa gabi dito. So, dito po ay wine-welcome namin lahat, no? Kaya po, welcome po kayo sa hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Pastor Lito. So, excited po akong i-share to sa inyo, pero gusto ko munang batiin din po yung mga nasa online po natin. No, batiin natin naman yung ating mga kapatid kasi we are now live and online and we are reaching the world. Sino excited dito? Huy, parang ang tahimik nyo. Yan, no, batiin natin yung mga nasa online natin at saka kayo pong mga nasa online, mga kapatid, pwede po kayong mag-comment doon sa ating comment section. At pwede niyo po itong i-share, i-mention yung inyong mga kaibigan, mga kakilala, sapagkat napakaganda ng salita ng Diyos sa pag-uusapan po natin ngayon. So, binabati po natin yung mga nasa Masbate natin. Shout out sa mga taga Masbate. Shout out naman dyan, mga kasama. Yan. And then, shout out din po natin yung mga nasa Kalibo, Aklan. Shout out natin. Malapit na kami makarating dyan sa Kalibo. At ganoon din po sa Lianga, Surigao, no? Sa Lianga, Surigao, may mga kasama din po natin. At saka sa Dubai, ongoing, nanonood po mga taga Dubai, shout out sa Dubai. Ganon din po sa Hong Kong. No, meron din po tayong church sa Hong Kong. So, international talaga, bro. No, at yung mga nasa Tarlac, at saka nasa Bicol, saka hindi ko pa matandaan na yung iba. Basta mag-tune in po kayo, kasama po kayo. So, magandang hapon po sa lahat and excited ako na i-share ito sa inyo sapagkat ito po yung nagkukulang sa mga tao kaya marami silang nararanasan sa buhay na hindi plano ng Diyos. So, ang masarap na nararanasan natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. So, alam niyo po ba na ang Panginoong Hesukristo, nung sinabi niya sa Matthew 16:18, sabi niya, I will build my church. No, I will build my church. Yung church na yon, mga kasama, hindi po yun religion. Hindi po siya denomination. Yun po ay kanyang kaharian dito sa lupa. Hello? Parang ang tahimik nyo, hindi ako sanay. Namiss namin kayo. Miss namin kayo. Sabi ni Jesus, I will build my church. Kanino daw church? Kay Jesus. At yan ay walang iba kundi ang church ni Jesus. Hindi religion, no, hindi po denomination. Yan po ay kanyang kaharian. No, pakisabi, kanyang kaharian. No, ang church dapat pinaghaharian ng Panginoon. So, I am the church, you are the church, we are the church. Ulitin nga po natin. You are the church, I am the church, we are the church. No, sino po dito yung nagsisingkin na sa'yo na ikaw ay pinaghaharian ni Kristo? At si Kristo po ay hari po siya ng kaliwanagan. Hello? At yun pong hari ng kaliwanagan, meron pong kumukontra dyan, yung hari ng kadiliman. Kumukontra sa hari ng kaliwanagan at sa kaharian ng kaliwanagan, yung hari ng kadiliman at kaharian ng kadiliman. At yan po ay nangunguna sa buhay ng mga tao. Pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. No, sino dito yung may naiintindihan ka sa pinag-uusapan natin ngayon? At ang i-establish ni Jesus
na kanyang kingdom, walang iba kundi yung church, and the gates of Hades will not overcome it. Will not prevail against it sa ibang translation. So, ibig sabihin, ang i-establish ni Jesus na church, powerful. Conquering. Sino dito yung alam mo na ikaw ay na-conquer na ni Jesus? Mula sa kadiliman ngayon, nasa kaliwanagan ka na. At ang pinakamaganda sa lahat, yung pinaghaharian ka ng Diyos. Pwede po bang pumalakpak yung mga pinaghaharian ng Diyos ngayon? And then, sa mga nasa comment section po, ilagay po ninyo dyan sa comment section ninyo, Jesus ruled my life. Bakit si Jesus magro-rule ng life mo? Because Jesus is your King. Jesus is our King. Amen? At wala nang influence ang darkness sa life ko. So we need to understand how to know the Bible, how to read the Bible. And it is not knowing the Bible, it is not just reading the Bible, doing the Bible. Hindi ho lahat ng nakaalam, nakakagawa. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ka talaga ngayon. So, hindi garantiya na may alam ka, magagawa mo. Pero ito lang po ang gusto kong i-encourage sa inyo. Pag nagawa ninyo kung ano ang sinasabi ng Lord, sinasabi ng King, may result yan sa life mo. So, from knowing to doing and applying. At kapag in-apply mo po yan, may result. Hello? Sino dito excited ka? May result yan sa life mo. So, ang buhay natin is a journey. Lagi po tayong natututo, lagi po tayong nadidevelop, lagi po tayong nag-i-improve. So, I just want to share the Word of God. Ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, hanggang ngayon, yung sinabi ng Panginoon, kapag babasahin natin yung Genesis, sabi ng Panginoon, magkaroon ng buwan, magkaroon ng araw, magkaroon ng mga bituin, and even until this very time, nag-i-exist pa rin yung mga yon. Ganon ka-powerful yung Lord. At nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng hangin na, hanggang ngayon may hangin pa rin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang magkakasakit. Mahirapan ka huminga. Tama po ba mga kasama? Sino dito yung nakaranas ka ng magkasakit na hinahabol mo, hininga mo? Kahit na may hangin, ang hirap huminga. Gumagano tayo, ano? Di ba? So, importante na ang word ng Lord nagpe-prevail. Ang word ng Lord nag-o-overcome. Ang word ng Lord, powerful yan. Kayang-kaya niyang may gawin sa buhay natin. At kapag may ginawa ang salita ng Diyos sa buhay natin, nagawa din natin ito, kapag ka ang Diyos, salita ng Diyos, nagawa mo, siguradong may resulta sa iyo. Sino excited sa resulta ng salita ng Diyos sa buhay mo? Are you excited for the new beginning of your life? Applyan mo lang ng salita ng Panginoon sapagkat yan ang makapangyarihan sa lahat. Don't think about yourself. Ang pinakamahirap sa lahat, kung saan ka nagsimula. Kapag nagsimula ka sa family background mo, yung lahi mo, didikit sa pagkatao mo. Halimbawa, lahi ng babaero. Parang meron ditong nagre-react. Lahi ng lalakero. Yung pamilya natin, nasaktan tayo, naapi tayo, kaya kaganyan kasi gawa ng papa mo. Gawa ng mama mo. Kung gano'n ang simula mo, hindi ka talaga makakapagsimula ng ayos. So, ang importante sa atin, tayo ngayon ay nasa kaharian na ng kaliwanagan at ang salita ng Diyos may malaking impact sa life mo. So, ang salita ng Diyos ay principle to live by. Prinsipyo po yan na ipinamumuhay, hindi lang basta inaaral. Hello? Sino dito yung mabubuhay ka according to the principle of the Word of God? So, tingnan yung mabuti, no? Sabi ho ng Word, in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word. So, you need to start from the Word. Hello? Saan ka magsisimula? Hindi galing ka sa lahi ng nanay at tatay mo. Nagsimula ka sa simula at ang simula ay salita ng Diyos. Hello? Sino dito magsisimula ka na ngayon sa salita ng Diyos?
And in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So ang Diyos at ang kanyang salita hindi pwedeng paghiwalayin. Hello? Magkasama po yan. Pakisabi sa tabi mo, magkasama ang salita ng Diyos. So ngayon, ganito po yan. Kapag ka ang salita ng Diyos, mali po yung pananaw natin, mali yung pagtanggap natin, mali yung aplikasyon natin. At kapag mali ang aplikasyon natin, mali yung resulta. Hindi ka pwedeng mag-expect ng magandang result sa maling application. Hello? Sino po yung na-excite ka ngayon? So, ibig sabihin, tama yung salita ng Diyos, tama yung aplikasyon, at tama din dapat yung resulta. Hello? Sino dito yung excited ka sa result ng Word of God sa life mo? Because the Word of God is the final authority. So kung may sinabi pala ang hari, dapat sundin natin. Sino may nag-iintindihan? No, pakisabi sa katabi, salita ng Diyos, makapangyarihan. No, ito yung bagay na dapat natin pinagsimulan. So, hindi ka dapat magsimula sa family background mo. Hindi ka dapat magsimula sa genealogy mo. Dapat nagsisimula tayo kung ano pala ang plano ng Diyos sa buhay natin. Saan ka nagmula? Kay Lord. Hello? Nagsisink in na ba sa'yo yan? Nagsisink in na? No, pakisabi sa katabi mo, mula ako kay Lord. So, kung wala ka pala kay Lord, no, tingnan niyo po yung sinabi ng Jeremiah 29:11. So, tandaan niyo po na ang word ng Lord powerful. Hindi mo siya kayang i-manipulate according to your study and understanding. When God said, it must accomplish its purpose. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, may purpose pala si Lord. So, ibig sabihin niya na salita ng Diyos ay makapangyarihan, hindi siya naluluma. At applicable yan kapag ka ikaw ay nasa kanyang kingdom. Hello? Pakisabi, ang word ni Lord, applicable sa kanyang kingdom. So, ibig sabihin yan, mga kasama, sa church niya. So, ang plano ng Panginoon sa atin, sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Declares the Lord. So, ibig sabihin, parang presidente ng Pilipinas na mayroong presidential decree. Pakisabi sa katabi, special. Para sa'yo. So, si Lord mas makapangyarihan kaysa sa presidente ng Pilipinas. Nang sabi niya, kahit na anong batas sa Pilipinas, yung salita ng Diyos ang magpiprevail. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kahit na anong uri ng lahi mo, ng nanay at tatay mo, ang salita pa rin ng Lord ang magpiprevail. So kung ang nanay at tatay mo mahirap, mas matindi ang plano ni Lord. Hello? Pwede bang pakisabi sa katabi, may plano pala si Lord? No, ano ang dineclare ni Lord? Plans to prosper you. Sabihin mo sa katabi mo, bago po papangaraping umasenso, pinlano na ni Lord. Kaya pakiusap ko sa bawat isa sa inyo, sa mga nasa online, tigil-tigilan na ninyo ang pagpaplano ninyo. Pero simulan na ninyo ng pagsunod. So marami tayong antindi ng plano natin, pero hindi natin nasusunod kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang buhay natin miserable pa rin. So ang plano ng Diyos, managana ka, magtagumpay ka. Ang plano pa ng Diyos, and not to harm you. Ayaw ng Diyos na nasasaktan ka. Ikaw lang ang may gusto. Nasasaktan ka na nga. Ginugusto mo pa. Anong magagawa ko? So mga kasama, ayaw ng Diyos na nasasaktan ka. Kung nasasaktan ka ngayon, get out of that place. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Pakisabi sa katabi, may plano talaga si Lord. So, alam mo, ikaw ay taga-kaharian. Hello? Alam mo, taga-kaharian ka. At alam mo, yan ang sinabi ng hari mo. So, dapat, yan ang portion mo. Sino may naiintindihan dito, mga kasama? So, tingnan niyo po ang sinabi. Psalms chapter 23, verse 1.
So, Psalms 23:1, ang titindi ng mga salita na to, bakit hindi mag-manifest sa atin? Kasi tinitreat natin ang word ni Lord as a religious one. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pinag-aralan, pero hindi naranasan. Ang masarap, kahit di mo na-aralin, maranasan mo. Nagiget niyo po ba mga kasama? Nag-sink in sa'yo. Sabi niyang verse, the Lord is my shepherd. Sino dito ang shepherd mo? Si Lord. And if the Lord is your shepherd, that is personal. If the Lord is your shepherd, you lack nothing. Pakisabi sa katabi, lack nothing. Sabi niya, I have all that I need. Sabi mo sa katabi mo, meron ka ng lahat ng kailangan mo. Kung si Lord ang iyong shepherd. Ngayon, kung ikaw ay kulang-kulang, marami kang kulang, yan na ibig ko sabihin. Mga kasama kayo naman, nagtatawanan kagad kayo, iba meaning nun eh. Pag sinabing marami kang kulang, hindi si Lord ang shepherd mo. Kasi sinabi na ng salita ng Diyos at totoo yan. So, hindi pwedeng may kulang ka ngayon. Si Kristo lang ay sapat na. Sino dito masayang-masaya, may Kristo ka sa puso mo? Tandaan mo, kapag meron kang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, everything will follow because He owns everything. Kapag sinunod mo siya, sino dito yung masayang-masaya, may matinding nangyayari sa'yo? So, gusto kong itrato natin ang salita ng Diyos, hindi lang sa religious book, hindi lang sa pang-memory verse, dapat may lumalabas sa buhay natin. May resulta sa buhay natin. Come on! Kasi sinabi na pala ni Lord yan, bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Walang problema sa Diyos. Baka ang may problema yung iyong obedience. Hello? Kasi ang salita ng Diyos, dapat maintindihan mo, the Word of God is God's constitution for His nation. Pakisabi sa katabi, God's constitution. No, the Bible is the constitution of the king in his kingdom. Hey. Sino dito ang kaharian ng Diyos? Pinaghaharian ng Diyos. So, ibig sabihin yan, constitution. Tandaan niyo po, tayo po ngayon ay nasa sanlibutan, pero tayo ay taga-kalangitan. Tama? So, ibig sabihin, iba yung galawan ng sanlibutan, iba yung galawan ng taga-kaharian. Constitution, lahat ng bagay na nag-i-exist na may governance, may constitution yan. Bawat bansa may kanyang constitution. Bawat kaharian may kanya-kanyang constitution. So, ibig sabihin yan, bagka meron kang tinatch na pinagbabawal ni Lord, may punishment ka. Mula saan? Hindi mula kay Lord. Mula sa word ni Lord. You are hurting yourself. Pakisabi sa katabi, sinasaktan mo ang sarili mo. Pag binabangga mo, sinabi ng hari. Because it is constitution. Amen. Sino dito masayang-masaya, alam mo constitution. So, bawat batas, bawat nangyayari dito sa bansang Pilipinas, according to Philippine Constitution. At kapag kami nilabag ka dyan, may kaso ka against the people of the Philippines. Di ba pag binabasahan ng case? Binabasahan, Aldrin Papa against the people of the Philippines. Nagiget nyo mga kasama. Bakit? At demokrasya kasi tayo mga tao. Tayo mga Pilipino. Pero yung hari, iba eh. Hindi niya kailangan mag-gather ng mga mambabatas. Siya mismo gumagawa ng batas. Kasi hari nga siya eh. Sino dito may naiintindihan ka, mga kasama? So kaya, pag meron kang nilalabag na sinabi ng salita ng Diyos, ng Bible, parang nga ng Bible. Yung medyo malaki-laki, para masakit ipanampal. Joke lang. So, gusto kong maintindihan yung mabuti na ito. Huwag niyong ititreat na religious book. This is God's constitution. So, kapag sinabi mo ng Panginoon, kahit nahihirapan ka, dapat sundin mo yan. Bakit? This is the manual of your life. This is how you operate. If you want to live a blessed life, dapat ang buhay mo nakasalalay sa Bible. Wala kang didesisyonan na labag sa Bible. Hello? Sino dito may naintindihan Constitution? Kaya kahit church ka ng church,
Bakit parang walang nangyayari sa'yo? Walang problema kay Lord. Ang problema yung aplikasyon. Tignan mo yung katabi mo, mukhang kulang sa apply, ah. So, pag kulang sa apply, kulang sa result. Hello? Sino may naiintindihan dito, mga kasama? Sino dito naiintindihan yung Constitution? So, yan ay paano ka kikilos, paano ka gagalaw sa kaharian, dapat alam mo to. Because it is, one said, sabi niya doon, ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng idahilan na ang mga tao sanay na sanay dyan. Sabihin mo sa katabi mo, marami ka bang dahilan? Marami dinadahilan talaga, no? Alam niyo ba na nakatulog po ako at namamangpungatan po ako? Hindi niyo alam namamangpungatan? Panlalaki po yun. Si Pastora, katabi ko po siya, naaling pungatan po siya. Bukas patatawa yung iba. Dapat ang buhay natin, mga kasama, nasa salita ng Diyos. Kung gusto mong mabuhay, manatili sa kaharian ng Diyos, wag na wag mong bibigyan ng kaaway ng pagkakataon para magkaroon siya ng arguments. Pakisabi, arguments. Sa buhay mo. So every time na nau-offend mo, natatouch mo ang mga hindi dapat i-touch dito sa word na ito, at yung mga pinatatouch ni Lord na hindi mo natatouch, you are giving the enemy a right. Pag sinabing right, kanya pong ano yun, karapatan talaga ng demonyo yun. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga sumunod eh. Alam niyo po ba na ang demonyo matindi sa'yo? Sabi ng demonyo, mag-charge ka. Pero huwag ka susunod. Yung pag nagkasala ka, maliit lang. Huwag yung kagaya ng kanya, mas malaki yung kanya. Kaya ngayon, yung maliit na kasalanan, parang ang bait mo pa rin. Kasi nga, hindi mo masyadong binibigyan ng matinding importansya ang word. Everything na against sa Constitution, you are giving the enemy the right, the legal right, para i-accuse tayo. Para i-argumento tayo. I-bless ka na ni Lord, sabi ng demonyo, sandali lang, hindi para sa kanya yan. Akala mo lang anak mo yan. Hindi yan totoong anak mo. Kasi akala mo natin minsan, pag nasa church ka, ang bait mo. Hindi ho dito makikita ang totoong anak ng Diyos paglabas mo dyan. Hello? Sino dito yung masayang-masaya ka? Sabihin mo sa katabi mo, dapat alamin ang mga bagay na hindi mo alam. No, sino dito yung minaiintindihan ka ngayon pagdating sa salita ng Diyos? Kaya dapat alamin mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ito ng basahin. Kung gusto mo maging masaya, maginhawa, masagana ang pamumuhay mo, live according to Constitution. Because this is your portion. Abundance. Pakisabi sa katabi, abundance. Kasi merong John chapter 10, verse 10. Ano itong John 10:10 na to? No, sabi doon, the thief comes only to steal, kill, and what? Destroy. Sabi mo sa katabi mo, unti-unti. Ano mo nang gagawin sa'yo? Nanakawan ka. Ano mo nang gagawin sa'yo? Papatayin ang pag-asa mo, papatayin ang pangarap mo, papatayin ang kagalakan mo. Tinan mo yung katabi mo, mukhang siya yan, ah. Kasi maraming nagpupunta talaga sa Diyos, wala na kapag-asa. Patay na ang pangarap. Hello? Tinan mo yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. At ang pinakamatindi sa lahat, i-destroy ka niya. But ang maganda doon hindi yung una ang maganda yung huli. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi mo sa katabi mo, nothing missing, nothing lacking. Pag sinabing full, yan ay busog. Hindi lang basta busog, bundat. Busog na busog. Kung yung bulsa mo malaki, nag-uumapaw, yan ang ibig sabihin ng full. Kung ang libreta mo, hindi po 100, hindi po 1,000 yan, dapat million yun. Yan ang ibig sabihin ng full. Kaso nananakawan ka lagi. Dapat sana milyonaryo ka na eh. Kaya lang pinagbibigyan mo ang demonyo,
na lahat na para sa'yo, nakawin niya. Yan ang pinakamalungkot sa lahat. Yung akala mong anak ka ng Diyos, pero ang demonyo ang iyong sinusunod. Ang matindi pa naman ang demonyo, magdaya ng demonyo. Sabi ng demonyo, okay lang. Yung huwag ka susunod sa Panginoon ng total. Yung konti-konti lang. Yung magsisimba ka kung kailan mo gusto. Yan, okay yan. Kasi hindi ka nga marunong mag-honor eh. Hindi mo kasi kilala si Lord. Hindi mo alam na siya ang source ng lahat ng bagay. Akala mo si Lord, may sakit kasi ako eh. Pambira, hindi ka pa naman naghihingalo ah. Baka pag naghihingalo ako na, kasi doon mo gusto mag-church. Ito ko magsimba. Bigyan mo ka ng nung malakas ka, hindi ka nagsisimba eh. Masakit ang ulo ko, masakit ang bewang ko. Dami mong dahilan pagdating kay Lord. Pero pagdating sa kingdom ni Lord, dami mong excuse talaga. Tapos gusto mo pang mapunta sa langit niyan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ang pagiging anak, wala sa title. Nasa karakter. Sino dito excited ka? Nasa karakter. Basta sinabi ng King Kong, basta sinabi ng aking Lord, Satanas, hindi ka makakaparinig sa akin. Hindi mo kayang utuin. Kahit na anong dahilan, susunod ako. Sino dito masayang-masaya kami, matindi nangyayari sa ngayon sa kalooban mo? Sabi mo sa katabi mo, Constitution. No, excuses of the law. Ignorance of the law. Excuses? No one. No, sabi yun ng verse in 2 Timothy 3:16. Ganito dapat po yung natin. Ang pakikitungo natin sa salita ng Diyos. All scripture is God-breathed. And it is useful for what? Sabi mo sa katabi mo, useful. Useful for teaching. So kaya po sa church, sa cell group, laging may teaching. Kasi ang mundong ito, tinuturuan ka rin. Hello? Sino dito yung sanay na sanay ka sa katuruan ng mundo? Ano yung katuruan ng mundo? Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Pag minura mo ako, mumurahin kita, mas malutong. May namo pa sa dulo. Yan ang mundo. Sa mundo, ang tinuturo ng mundo, kung para magkaroon ka, kailangan mo makakuha. Sa kaharian ng Diyos, iba. Huwag mong gagantihan ng masama ang masama. At para magkaroon ka sa kaharian ng Diyos, dapat magbigay ka. Kasi pag nagbibigay ka, pinakikilala mo ang hari na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Hello? Sino dito may naiintindihan ka? Pakisabi sa katabi, marami ka bang kulang? Gawin mo lang pastor si Lord. Hindi ka pagkukulangin. Sino dito yung excited ka pag attend mo dito, excited ka na. Kasi alam mo na ikaw ay nag-uumapaw, hindi ka kulang-kulang. So kaya mga kasama, mga kapatid ko, kung meron mang kulang sa buhay ninyo, ang Panginoon lang ang kasapatan yan. So it is useful for what? Teaching. Sapagkat ang kingdom ni Lord talaga, salungat na salungat sa mundong ito. Tandaan niyo po, hindi kayo taga-sanlibutan. Kayo po ay taga-kaharian. Kaya hindi ka pwedeng nagko-compromise. Hindi pwedeng paglinggo Christian ka lang. Pakisabi sa katabi, Sunday Christian. Hindi porke pag umupo ka sa church, ibibless ka na kagad kasi umupo ka. Ano ka? Ba't tataka, Lord, ba't di mo ko pinagpapala? Church naman ako ng church. Sabi ni Lord, sumusunod ka ba? Sabi ng demonyo, yung para sa kanya, nasa akin lahat. Ganyan nga. Huwag mo ipamuhay yung salita ng Diyos, lokohin mo sarili mo. Alam niyo ba, pag hindi nyo ina-apply ang natutunan nyo, niloloko nyo lang sarili nyo. At ito pinakamalupit sa lahat. Sa dulo nito, asa ka pa na anak ka ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka po ipapunish ni Lord. Walang punishment na ibibigay sa iyo si Lord. Ang ibibigay sa iyo ni Lord, judgment. Pag na-open mo yung word ni Lord, hindi ka naman agad yan papatayin eh. Sa Old Testament, mga kasama, pag nagkamali ang tao, patay agad. Maganda kaya pag-pray natin yun ngayon, no? Sigurado marami mabait. Pagka ikaw ay nagkaroon ng espiritu ng pagre-rebelde, mga kapatid, bumubuka yung lupa, tapos kinakain ka. Okay kaya yun? Gusto niyo ganong klaseng buhay? Yun yung Old Testament, sa anak ng Diyos, sa bansang Israel. Pero, sabi mo sa katabi, buti na lang, may grace si Lord.
No, dito meron din hindi lang teaching, may rebuking. Sasawayin ka talaga. Uy, mali yan. Hindi dahil sa mas magaling tayo kaysa sa kanila. Kasi alam lang natin na standard. Tama? So, tandaan niyo po, kapag ka po atin pong nirebuke ang mga tao, sangayon sa salita ng Diyos, sa standard ni Lord. No, kaya po gagamitin lagi natin ang salita ng Diyos. And then the Word of God is useful also for correcting. Sabi mo sa katabi mo, may i-correct. Sino dito kung gusto mo, tuwan-tuwa ka na nagpapakorek ka? Eh, maraming mga tao, pag kinukorek mo, sila paggalit. Buhay ko to, huwag mo kang pakialaman. Hello? Hello? Hindi mo ba alam na nire-represent mo yung iyong king? Kaya dapat, maingat ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Hindi tayo nandito para hangaan ng tao. Isa lang ang audience natin, si Jesus. So sa bawat ginagawa mo, siguraduhin mo ang hari natin nakangiti. Kasi nag-uusap si Jesus at saka, si Lord at saka si Satanas. Sa Job chapter 1, nabasa niyo ba yun? Sabi ng Panginoon kay Job, Job, siya nga galing. Sabi ni Job, akyat manaog po sa langit at sa lupa. Si Satanas at saka si Lord. Ano, sabi ni Satanas kay Lord, akyat manaog po sa langit at sa lupa. Kaya tingnan niyo yung verse. And then, roaming around. Sabi mo, roaming through the earth and going back and forth in it. Imagine mo, ang bait ni Lord, no? Si Satanas, nagrebelde na, pero hindi pa pinapatay ni Lord. Ikaw pa kaya? Kaya hanggat buhay ka, dapat nagpapasalamat ka. Huwag kang mabubuhay ng puro kapaitan, puro kalungkutan. Dapat laging punong-puno ng pagpapasalamat, ano man nararanasan mo. Kasi alam ng Diyos ang ginagawa niya. Hindi porke nasasaktan ka, Lord, alam mo ba ginagawa mo? Diyos ka pa ba? Grabe ka. Nagigets mo ba ang ibig ko sabihin? Kasi hindi ka marunong mag-honor, hindi ka marunong mag-respect, hindi mo alam kung anong word. So kaya walang result kasi hindi ka nag-a-apply. Para ka nagpa-check up, tapos nagpagamot ka, diniagnose, tapos binigyan ng prescription, hindi ka bumili ng gamot. Kasi nagduda ka sa doktor, parang mali siya. Imagine mo yan. Ugali kasi yan, kasi sabi ugali. Pagkat may tamang hinala ka palagi, kahit saan tao yan, lalabas yan. Pakisabi sa katabi, tamang hinala. Sino dito excited ka, magpapakorek ka? And training for what? Training for righteousness. Training in what? Righteousness. Kaya talaga ang buhay natin magiging maayos. Kaya sa church na to, mga kasama, ayusan talaga to ng buhay. Kaya marami nagagalit talaga sa akin. Si pastor lahat na lang pinakialaman. Kasi hindi ka nag-a-apply eh. Hello? Yung prinsipyo, paano ka asenso, di mo ina-apply. Paano makipagrelasyon, di mo ina-apply. Marami lahat dito, tinuro ni Lord eh. Problema lang, antindi mo kumontra. Kaya ang demonyo tuwan-tuwa sa'yo. Sige, church ka lang ng church ha. Walang resulta sa'yo. Tapos walang power. Uy, tingnan mo yung katabi mo, mukhang ngumingiti na ngayon. Nagiging powerful na siya. Bakit? Constitution. Pakisabi, Constitution. No, tandaan nyo mabuti ang mga bagay na ito sa natin. And then, pati yung lahat ng bagay na nagagawin natin, mga kasama, step by step, every day, you need to consult the Word of God. Because Psalms chapter 119, 105 says, your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, ibig sabihin, huwag kang hahakbang na hindi mo kinukonsulta si Lord. Huwag mong pasusunodin si Lord. Parang ganito, magpapa-check up muna. Pagka-check up, sabi, pakipag-pray naman na sana negative ang result. Grabe, inunahan si Lord. Ang maganda, bago ka magpa-check up, mag-pray muna. Manipulation. Tapos, Lord, sana magkaroon po ako ng asawa. Kasi may picture ka na. Sana po siya. May asawa rin. Hindi talaga po pwede. Kahit anong gusto mo, may mga bagay na gusto ka na hindi mo talaga matatanggap. At porque hindi mo matanggap yun, hindi ng Diyos ang Diyos. Hello? Sino dito may naiintindihan ka? Yung salita ng Diyos, pambira, tanglaw sa iyong mga paa at liwanag sa dadaanan mo para huwag kang matisod.
Kaya maraming natitiso, gusto bumalik eh. Ano ba ako, pang demonyo ba ako, pang kaharian ako ng Diyos? Imagine mo, hindi pwedeng i-apply ang practice mo sa sanlibutan doon sa kaharian ng Diyos. Hindi mag-work. Kaya minsan tayo nahihirapan, nasa in-between tayo. Minsan maka-Diyos, minsan hindi. Para ka nagpipiko. Step no. Minsan step yes. At least tumamba. Pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend ako ngayon. Maganda ito sa ibang translation. Sa TPT version, the Passion Translation, sabi niya, truth's shining light guides me in my choices. Sino dito excited ka? Alam mo, ang hari mo may plano sa'yo. So, lagi mong pipiliin ang hari mo sa iyong buhay. Over your emotion, over your situation. Always choose God. Choices and what? Decisions. Pakisabi sa katabi yung mga desisyon natin. Dapat may salita ng Diyos yan. So, sabi pa dyan, the revelation of your word makes my pathway clear. Hay, sino dito excited ka? Antindi nitong sinasabi ni Lord sa'yo. No, makapangyarihan talaga ito. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang naka-attend talaga ako ngayon. And then second thing, hindi lang po siya constitution, hindi lang siya basta constitution and bylaws na nakadepende doon ang ating culture. Siya din po ay legal documents. Pakisabi, legal documents. The Bible is your legal documents. Ibig sabihin nito mga kasama, basta nasulat dito, sinabi dito para sa'yo yon. Tandaan niyo po mga kapatid ko, bago ka magkaroon ng kotse, alin yung una, ilabas o ayusin ang papeles? At paano mo masasabi talaga ang iyo sa sasakyan? Pag nakapangalan sa'yo. Hello? Sino dito ang excited ka sa spiritual realm? Yung pangako ng Diyos, aangkinin mo yun. And it is purchased by the blood of Jesus. It is your receipt, not just legal documents, it is your receipt. Resibo yan. Pakisabi sa katabi, resibo yan. Sa katunayan, sa'yo yan. Sino dito ang excited ka na may matinding mangyayari sa buhay mo? Sino dito ang gusto niya na merong legal documents? Ano ba pag may legal documents ka, confident ka? Kahit pa sabihin, ay, hindi sa'yo yan. Hiram lang yan. Kaya mong iharap mo. Pakibasa nga. Pwede mong ganunin ang demonyo kasi bumubulong ang demonyo sa'yo. Alam mo, bulong ng demonyo sa'yo, hanggang diyan ka na lang. Alam mo, bulong ng demonyo, wala kang magagawang maganda. Salbahe ka kasi talaga eh. Alam mo, parang concern talaga sa'yo ang demonyo. Concern na concern talaga yan. Lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, kakampi mo siya. Ulitin ko ulit, lahat ng bagay na ayaw mo, na gustong ipagawa ng Diyos, kakampi mo demonyo. Kasi siya ang kaharian ng what? Kadiliman. Kaya pakisabi sa katabi, legal rights. No, imagine mo, dapat milyonaryo ka na ngayon, dapat asensado ka na ngayon. Kaya lang, iba eh. Yung bang muntik ng bumait. Ano yung muntik na mabait? Salbahe pa rin. Yung muntik na maging totoo, sinungaling pa rin. Tinamahan yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon, ha? Hindi garantiya nasa church, okay. Come on. Your position determines your condition. Hello? Sino may naiintindihan dito, mga kapatid ko? Your position determines your what? Condition. Kasi, posisyonan mo, hawakan mo talaga ng salita ng Diyos, pangako sa'yo, at dokumento mo yan. Sino dito ang excited ka na ang iyong sarili matatagpuan mo sa salita ng Diyos? At ang salita ng Diyos ay magiging legal documents mo. Na kahit na anong argumento ng kaaway, talo ang kaaway kasi alam mo, meron kang dokumento. Hindi siya makaka-argumento sa'yo. Kasi babasahan mo siya ng katotohanan, hindi ka matatakot sa kaaway. Kasi, like for example, meron po akong na-meet sa Singapore, siya po ay may sakit. Apektado po siya ng COVID for 2 years. At ito pong lalaking ito, hindi siya makakatulog. Hindi rin po siya makakain. Pero hindi ho sa kaiisip sa inyo, ha? Wag niyong isipin na gano'n. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Dahilan saan?
Sa sakit niya. At lagi may bumubulong sa kanya, magpakamatay ka na, magpakamatay ka na. Alam niyo po ba, for 2 years, ang doktor po niya, 8. Lahat ng espesyalistang doktor tumitingin sa kanya. Alam niyo po, hindi siya mapagaling. Buddhist po siya. Hindi siya magpagaling. And one time, yung asawa po niya, nagtatrabaho, ang boss, Christian. So nagkaroon siya ng desisyon na maghahanap siya ng healing verse. Buddhist yun na, naghanap siya ng healing verse, at yung healing verse na yun, ginugol pa nila. Pag Google nila, sabay nilang ni-recite. At ang pinakamatindi po sa lahat, mga kasama, gumaling siya doon. Kaya siya naging Christian. 3 months, Christian po siya dyan. And then, pinakilala sa akin, ang una nagpakilala niya si Len, tapos pinakilala po sa akin, mga kapatid, yan po yung kanyang, yung siya po ngayon ay maayos na, may negosyo na po siya ngayon, at siya po ay fitness instructor. No, yan po yan. At ang pinakamalupit po sa lahat yan, binigyan ako ng nung boxer, yung kanyang outfit sa pag-gym, at saka merchandise niya yan. Business niya. Binigyan ako. Alam mo, bumubulong yung Panginoon na sabi dito, isuot mo na. Aircon yun. I have so many reasons not to obey. Aircon yun eh. Tapos sando yan. Lord, malamig. Sabi na, ganun. Sino dito yung alam mong nakikipag-usap ka kay Lord? No, na kahit hindi ka pikit, kinakausap ka ni Lord. No, hindi po kailangan yung pagka nananalangin ka, pikit, Panginoon, hindi po ganun. Hindi po may bumubulong sa'yo, kinakausap ka niyan. Yung pinagagawa niya sa'yo, ang tama. Kailan dapat sensitive ka? Tapos ito pa, isuot mo na. Tapos sabi ko, Lord, malamig. Hindi nga, isuot mo na. Tapos ang isa pang dahilan ko, Lord, maraming nakakakilala sa akin dito. Nakakaya naman pag nakita nila, nasa Singapore ako, nagsuot ako ng sando, nasa conference ako. Lord, ano naman mukhang iharap ko dito? Malamig, anong mukhang iharap ko? Yun mga excuses ko eh. Sabi ni Lord, di ba sa isuot mo? May paggagawa ko sa'yo. Suot mo yan. Nung wala po ako nagawa kasi siya ang aking boss. Siya ang aking king. Sinuot ko po yan, punta ako sa CR. Suot kong ganon. Tapos, baka may makakakilala sa'yo. Sabi bulong na kayo, sabi ko, demonyo, tumahimik ka. Picture mo nga kami. Tumahimik yung demonyo. Pero alam nyo, nawin yung kanyang asawa. Wednesday, pinakain po kami sa isa sa pinakamagandang restaurant sa buong mundo. Uy, ang tahimik nyo. Ganon po kumilos ang Lord, mga kasama. Makinig ka lang, huwag ka maging hari ng buhay mo. Dumiskarte ka ng sayo, dapat nakikinig ka rin. Kasi nga, hindi ka magkakaroon ng dokumento kapag ka ang hari mo, hindi mo napiplease. Harang na harang. Tandaan mo po, gustong-gusto na ng Panginoon na umasenso ka, ikaw na lang hadlang. Huwag mo na sisihin si Satanas. Kung bakit mahirap ka pa ngayon, ganyan ka ngayon, hindi si Lord ang may gawa, ikaw. Pero binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Now, sino dito excited ka, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon. Sabihin mo sa katabi mo, legal documents. No, for the kingdom citizen. Yan ang word ni Lord. Alam niyo si Ronald, matindi yan si Ronald eh. Sabi ni Ronald, Pastor, dapat kumuha ka ng bodyguard. Kasi marami akong nababalitaan sa'yo na against sa'yo. Baka kasi maburyong sila, bigla ka nalang saksakin. So sinasabi ng mga kapatid na dapat daw meron akong bodyguard. So matindi yung concern niya. At alam niyo po ba, ito si Ronald, sabi ni Ronald, Pastor, wherever you go, I will be your shadow. And true enough, he is my big shadow. You are my big shadow. And sabi niya, wherever you go, Pastor, I want to be with you. I want to be with you. Ayan, si Lucita po dyan, nagpaampun po yan, pansamantala. Yan, anak po nila, Ronald dyan, at saka si Erlyn, si Lucita yan, kasi pamilya po yun, nagpaampun po dyan, for the sake ng picture. Legal documents. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. At kapag ka sinabi ni Lord, gawin mo yon.
Huwag mo na kontrahin talaga. Sundin mo na lang. Kaya minsan wala nangyayari sa buhay natin, puro kapaitan, walang kaligayahan, kasi nga, hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Legal documents. Meron kang kotse na nakapangalan sa'yo. Bago pa lumabas yung kotse na yan, dapat may papeles ka muna. Sino ditong excited ka na maglalabasan sa'yo ang mga bagay na pinangako ng Diyos sa'yo? Kasi may legal documents ka para kay Lord. No, sino dito excited ka na may matinding mangyayari sa'yo? So the Bible also is a testament. Pakisabi, testament. Third thing. No, hindi lang siya constitution, hindi lang po siya legal documents. The Bible is a testament. No, when we talk about testament, it is a covenant between two parties. Hello? Are you excited? Kaya nga po ang Bible, meron po siyang New Testament, meron po siyang Old Testament, because it is covenant. So kaya, excited ako na i-share itong mga bagay nito sa inyo kasi when it becomes covenant, it will manifest. Kaya nga po, basta sinabi ni Lord, meron pong mangyayari yan sa flesh. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, no, kagaya ng binanggit natin kanina, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And here we go, in verse 14, the Word became flesh. So what is the meaning of flesh? It is now visible. It is now tangible. So anumang bagay na meron kang legal documents sa spirit mo, it will manifest in you. Sino excited dito magmamanifest yan? So that is my prayer to each and every one of us. So treat your king. Treat the word of your king, number one, as constitution. Treat the word of the king as a legal documents. Treat the word of the king as a covenant. So mga kasama, dapat kung anong sinabi ni Lord, meron pong matinding nangyayari. Kaya kailangan talaga na merong spiritual agreement. Pakisabi, spiritual agreement. So dapat kung ano yung mga bagay na imposible, na hindi kaya, paniwalaan mo lang. Hindi mo kailangan ma-explain mo ang lahat. Ang pinakamahirap, ang tindi-tindi mo mag-explain, pero walang manifestation. Walang manifestation. So, sino dito excited ka ngayon na merong spiritual agreement tayo? And then, ang tindi niyang spiritual agreement na yan, ang sinasabi ng salita ng Diyos, John chapter 1, 1 John chapter 2, verse 15. 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Mga kasama, huwag niyong mahalin ang mga bagay sa mundong ito. Ang mahalin lang natin si Lord. Si Lord, mas matindi kaysa sa buhay ko. Si Lord, mas matindi kaysa sa asawa ko. Si Lord, mas matindi kaysa sa anak ko. Kaya lahat ng bagay sa buhay ko, galing yan kay Lord. Kaya ang asawa ko ganito, kaya ang anak ko ganyan, kaya ang church nito ganito. Kasi gawa ni Lord yan. Alam niyo mga kasama, kung sarili ko lang ang iisipin ko, kung susunod magiging mga sarili lang, sa totoo lang, ayaw ko rin naman sa inyo eh. Ayaw ko talaga sa inyo. Kaya huwag kayo mag-assume na parang gustong-gusto ko kayo, ha? The feeling is mutual. Don't worry. Pero dahil lang sa meron akong hari na sinusunod, hindi yung sarili ko. Minsan ganito ang prayer ko eh. Panginoon, grabe naman itong mga taong to. Pinaglingkuran mo na, tinulungan mo na. Panginoon, bakit ganito itong mga to? Panginoon, puksain mo na kaya itong mga to, Panginoon. Ganon minsan ang prayer ko. Tao din ako, nasasaktan din ako. Ginawa mo na ng maganda, ikaw pa masama. Come on. At nakikita ko yun sa galaw. Nadidiscern ko yan. Hindi mo ako tamang hinala. Alam mo yung may ibang prayer ko, Lord, tagal na nila sa church eh. Panginoon, itong mga to, hindi pa sila sumusunod sa'yo. Lord, tirahin mo nga naman to. Sabi ni Lord, ba't ka ganyan mag-pray? Bakit po ba, Lord? Ikaw ba namatay sa krus? Hindi po. Ba't ganyan ka magsasalita? Ganon kami manalangin. Ganon ako mag-pray. Ganon ako magkausap kay Lord. Kaya kung hindi nyo ako gusto, the feeling is mutual. Buti na lang may pagmamahal ang Panginoon. Amen. Kaya ako kayo mahal. Hindi na akin yun eh. Kay Lord na yun eh. Sino dito yung masayang-masaya ka na mahal ka ni Lord? Amen. Kaya mahal ka na rin ni Pastor.
I love you with the love of the Lord. Yan po yung ibig sabihin dyan. Na kahit na anong gawin mo sa akin, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi magbabago yan. Simangutan mo ko, hindi mo ko replyan, pagtaguan mo ko, so be it. Pero hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Ganon katindi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, do not love the world or anything in the world. Huwag mong gagantihan ng masama ang masama. So my prayer tonight, to each and every one of us, let's honor the word of the Lord. Because the word of the Lord, it is not just a Bible. The word of the Lord, number 1 is constitution. The word of the Lord, number 2 is legal documents for His kingdom citizen. And then number 3, the word of the Lord is what? Ano yung pangatlo? Sabi mo sa katabi mo, testament. Imagine mo may dokumento kayo, may agreement kami ni Lord na akin to, hindi ka maaagawan ni Satanas. So kaya mga kasama, mga kapatid ko, may prayer. Ngayon po, pagpalain tayo ng Panginoon at mangyari kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. At siguraduhin natin na wala ng karapatan ng kaaway sa buhay natin. So, kasama, kaibigan, ituring mo ang iyong hari na makapangyarihan. Huwag mo siyang ituring na duwende. Huwag mo siya ituring na duwende. Huwag mo rin siyang ituring na miniature. Powerful siya. Yung salita ng Diyos, mangyari ito sa akin. Kaya nga yung salita ng Diyos, panghahawakan ko. Alam mo po ba, kapag ginawa mo ang salita ng Diyos, ikaw ay matalinong tao na nagtayo ng bahay sa batuhan. Kapag in-apply mo yung salita ng Diyos. Kaya mga kasama, ang panganib, kapag ka ang salita ng Diyos hindi mo in-apply, tandaan mo kasama, kaibigan, darating ang unos. May malakas na hangin, may kasamang ulan, may matinding alon, at pagka dumaan yan sa buhay mo na hindi ka founded ng word, wash out ka. Wash out. Pero kung ikaw ay founded ng word, kahit na anong mangyari sa'yo, kahit na anong mangyari sa'yo, kahit na anong maramdaman mo, panghahawakan mo yung pangako ng Panginoon sa'yo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ang pangako ng Panginoon, hindi lang sa buhay na ito, sa buhay pandarating. So kaya mga kasama, mag-manifest sa atin kung anong sinasabi ng Lord. Kung ikaw nagsimula na mahirap, dapat ngayon unti-unti umaasenso ka na. May nangyayaring development sa'yo everyday. Hindi yung nasa church ka, pabagsak ng pabagsak ng pabagsak. Dapat kung meron kang Diyos na gumagawa sa buhay mo, nag-e-excel ka. Hindi ang goal ng isang estudyante yung makapasa. Ang goal ng isang estudyante, pag gumraduate, cum laude. Hindi mo goal ang magkatrabaho. Ang goal mo, magkaroon ka ng sarili mong kumpanya. That is your goal. Hindi tayo nabubuhay according to the need. Nagbubuhay tayo according to the word. Because sometimes, your need hinders you for you to follow the word. Kaya ang buhay natin, hindi po tayo nararanasan yun yung life to the fullest. But today, this very day, simula na po ng pagkakataon mo para magkaroon ka ng dokumento sa buhay mo. Basta sinabi ni Lord mangyayari. Yung salita ng Diyos, i-work out mo talaga, magmamanifest talaga to, lutuin mo talaga yan para may makinabang. At hindi lang tayo makikinabang yung mga tao. Tandaan niyo po, pag umasenso kayo, marami pong mga mag-anak sa inyo. Marami mga mag-anak. Subok na. Tandaan niyo po, yung pong mga nakasama namin sa Singapore, hindi yun naman maraming pera yun eh. Masunurin lang. Pero nagpabida si Lord sa kanila. Si Ronald na nga may pera ng $1 ang pera ni Ronald eh. Pero hindi ko po yung sinagot. Pamasahe po niya talaga yun. Pero ang gusto kong maintindihan nyo sa buhay natin na magkakaroon ka kapag naging masunurin ka. At kapag ka hindi ka masunurin, lagi kang pagkukulangin. That's the principle. So kapag in-apply natin ang word ni Lord na to, kahit wala ka, hakbangan mo, magkakaroon. So ang word ni Lord is God's power and authority over our lives. It can provide sa buhay po natin. So let us pray. Tayo po tayo mga kasama.
Let me pray for you. Just raise up your hands and we will pray. Father, thank you for your word. Thank you for your word. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang word na ngayon mabubuhay ka ayon sa Constitution na walang legal rights ang enemy sa'yo. At hindi ka lang mabubuhay ayon sa Constitution ng kingdom ni Lord. Mabubuhay ka rin na meron kang mga maa-acquire. Kasi yung mga maa-acquire mo yun depende sa legal documents na meron ka. When God said it is done, alam niyo po ba ang pinakamatindi kay Abraham? Yung pinanghawakan ni Abraham, na-acquire ni Abraham, yung legal rights. Na sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, magkakaanak ka. Pinaniwalaan yun ni Abraham, kahit na hopeless ang situation, hopeless ang condition, ang word ng Lord ang nag-prevail. Nag-manifest. So our life is limited. We are limited. Pero si Lord, unlimited. Unlimited si Lord. So ganun po, kaya si Abraham naging friend of God. Why? Because he believes. And credited to him as righteousness. So if you want to be righteous, you need to believe God. You need to believe in His Word. So hindi po siya religion. Ito po ay relationship natin. At kung gusto mong ma-please ang king, hindi mo mapiplease ang king kapag ka ikaw ay successful. Hindi mo mapiplease ang king kahit na may millions ka. Hindi mapiplease ang king kahit na may bago kang sasakyan o may bago kang bahay. Hindi mapiplease ang king. Hindi matutuwa ang hari doon. Alam mo ba matutuwa ang hari at ang kalangitan? Pag nagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Kaya huwag niyong pangarapin yung mga bagay sa mundong ito. Pangarapin niyo na masunod niyo ang Diyos, magkakaroon kayo ng mga bagay sa mundong ito. Added blessing. In Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is just added blessing. So you are now in the kingdom. Act as if you belongs to the kingdom of light. Hayaan mo ang Panginoon na maghari sa'yo. Just raise up your hands and we will pray. Dear God and Heavenly Father, I pray in the name of Jesus. Lord, mag-manifest sa amin ang iyong word. Mag-manifest sa amin ang iyong promises. Sapagkat ang iyong mga salita ay buhay, makapangyarihan, at kaya pong i-accomplish kung ano ang gusto nito sa buhay namin. Lord, turuan mo po kami na huwag kami ang maging hadlang. Give us the spirit, the willingness, Lord God, to obey you. To live according to your constitution. To live according to the Bible. Father, babasahin namin ang Biblia hindi para aralin. Babasahin namin ang Biblia kundi para isa pamuhay. Para i-apply ito. At kapag in-apply namin ito, Panginoon, may resulta ito sa buhay namin. Lord, we want results in our life. So Father, help us, Lord, to be aware na Lord, na ang buhay namin, Panginoon, mayroon kang ilalabas na kalwalhatian sa buhay namin. From nothing into something, O God. You are the creator of everything. Lord, create in us, manifest on us according po sa iyong word. Lord, magyari po ito sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.